namang maaaring si Amora may gawa nun dahil nasa paahan ko ito. Takang-taka akong napatanong sa kanya kung may iba pa bang pumasok sa may silid ko. Tanging pag-iling lang naman ang naging tugon niya at sinabi nitong maghahapunan na. Matapos yun, dali-dali na itong tumalikod at lumabas ng silid ko. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yun ay kakaibang kaba ang nararamdaman ko. Na parang natakot ako sa hindi ko malamang dahilan. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nang tingnan ko ang orasang maliit na nasa tabi ng kamang kinahihigaan ko, mag-aalas 6 na. Ikinalma ko ang sarili at nag-ayos muna ako bago nagtungo sa kusina kung saan ang hapagkainan. Pagdarating ko sa kusina, naghahanda na sila na makakain. Kaya naman naupo na lamang ako at pinagmasdang maghain si Amor. Habang tinitingnan ko nga ito, hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung hindi nga ba talaga siya ang humahaplos ng pisngi at tiyan ko nun. Imposible talagang siya. Alam nga namang humaba ang kamay niya para maabot ang tiyan ko, di ba? Kahit na kumakain kami ay hindi ako mapakali. Panay ang pagsipat ko ng tingin kay Amor. Hanggang sa natapos na lamang kaming kumain, hindi ko pa rin masagot-sagot ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ko. Kinagabihan, hindi ako nakatulog kaagad kakaisip. Inagdag ko ang kakaibang init at alinsangan sa paligid ang nararamdaman ko man. Kahit na may hangin namang nakakapasok mula sa labas ng bintana. Init na init ako. Nang sumapit ang dakong alas 11 ng gabi, ay narinig ko na naman ang mga alulungan ng aso. Tila ba nasa labas lamang ng bahay namin. Nagtayuan na naman ang mga balahibo ko. Unti-unti na naman akong nilukupan ng takot at kaba dahil sa mga naririnig ko nun. Nagsumilip ako sa awang ng bintana ng silid ko para tingnan kung nasaan ang mga ito. Nagulat ako sa nakita. Tumambad sa akin ang mga naglalakiang aso. Napakarami nila, Sir Seth. Nasa labas ng bakod namin ang mga ito. Nakatingin sa bahay habang umaalulong at umaangil ng nakakapangilabot. Dahil sa takot ay napatakbo na lamang ako sa kama. Nagtalukbong ng kumot. Halos umabot din ng 1 oras ang ginagawa ng mga asong yan. Natigil lamang ang mga ito nang marinig ko ang boses ni Mang Raul na nagmura at nagsasalita sa lengguaheng Bisaya na hindi ko maintindihan. Pero galit na galit nga. Kinabukasan ay hindi ko na napigilan, Sir Seth. Kahit na bawal akong lumabas at malikot ng mag-isa sa baryo, ginawa ko yun. Nataon namang wala ang tiyahin ko at si Mang Raul. Umalis sa mga ito dahil may pinuntahan sa bayan ng dalawa. Hindi ko din naman nakita sa loob ng bahay si Amor. Kaya naman malaya akong nakalabas ng bahay at bakuran. Habang naglalakad-lakad ako sa kalsada ay magiliw akong binabati ng ibang residente ron na nakakasalubong ko. Ang iba pa sa mga ito, tinatanong ako kung saan ako namamalagi at kung tayo lang ba ako. Magiliw ko din namang sinasagot ng mga ito pero nang magpresenta ang ilan sa kanila na samahan akong maglibot, ay mabilis ko itong tinanggihan. Hindi naman sila nagpumilit pa. Hinayaan na lamang ako nun. Sa pagpapatuloy na ng paglalakad ko ay sinisipat-sipat ko ang mga kabahayan para tingnan kung may mga alagang malalaking aso ba ang iba pang nakatira sa barim yun. Pero laking pagtataka ko nang mapansin kong halos lahat sa mga nakatira walang alagang aso. Umabot na lamang ako sa pinakabungad at dulo ay wala akong napansin o nakitang bakas man lamang ng aso. Karamihan sa mga alaga nila, pusa,
baboy, manok, at iba pa. Napoisin ka na. Tanging mag-iisa lamang ang merong alagang aso at nasa pinakabungad pa ito ng baryo. Malayo-layo na sa bahay na tinutuluyan ko. Hello! Nakatali pa yun Hello! at napakaliit pa. Let's go! Kaya naman hindi ko lubos maisip kung paano nakakarinig ako ng mga alulungan nun na malapit lamang sa bahay. At nasaan na ang mga asong naglalakihan na nakita ko nung nagdaang gabi lang. Iya, mukhang bago ka lang dito ah. Saan ang tungo mo? Tanong ng isang matandang babae na bahagyang nagpagulat sa akin dahil sa bigla nitong pagsulpot sa likuran ko. Naramdaman ko pang biglang pagtapik niya sa balikat ko nun. Hindi ko na nagawa pang magsalita at sagutin ng matanda nang bigla na lamang may humila sa akin palayo rito. Nakita kong mabilis nitong tinapik ang balikat ng matandang babae. Kaya naman dagli kong tinignan kung sino yon at napakulot ang noo ko nang makita kong si Amor ang humila. Nakatalokong pa ito ng kulay itim na balabal at balot na balot ang katawan sa suot ng mahabang bestida. Pasensya na manang, pauwi na kami. Malamig nitong wika nun. Saka mabilis akong hinila pabalik sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yon ay kahit anong pagpupumilit kong makawala sa pagkakahawak niya sa kamay ko, hindi ko magawa. Tila ba napakalakas nito at hindi niya mabitaw-bitawan ang kamay ko nun. Habang hila-hila niya ako ay kitang-kita ko ang ibang mga nakatira sa baryong yon na nagsidungawan sa kanya-kanya nilang mga bintana at sinusundan kami ng tingin. Dahil doon, nakaramdam ako ng hiya sa... Pero wala akong nakuha sagot sa kanya. Bagkos, Where are you guys? matalim niya lang akong tinitingnan ng tingin. What Kabalasig is ito that? kung makatitig sa akin na A knife? talagang ikinatras ko. Say one more time. Ilang segundo na lang pinag ko hanggang sa lumako ang mga matigas sa tiyan ko. A cutlass. Hindi narinig ko ang pagkaskas ng mga ngipin niya na halatang I look like a ng inis sa sarili. pirate. Alright. Kasunod nun ay ang pagbuga niya ng malalim na What's hininga. happening? Mabigat ang mga paang iniwan na akong mag-isa sa sala. Okay. Where are you going Takang-taka ako to? sa ginawa niya. Fight someone. Napatingin ako sa tiyan ko. Natahimik ako sa loob nang maramdaman kong biglang sumikdo ang dibdib ko. Nag-lock ka. Inisip ko na lamang na kaya ko naramdaman yun dahil We gonna dalaman ng fight. inis ko kaya Bro. doon. Diretso na lamang ako sa slip na Mainaway. Pag nahaboy ka. nagkakawi ang tiyan ko. Imagine, Sinabi ko ang sermon at kulang na lamang ay pagbuhat May ng away aking kami. kamay. Dahil sa inis at galit ko. Hindi ko kasi sinunod ang sinabi nitong huwag akong lalabas at nagana sa bahay na mag-isa lang. Away. Pagmumura sa harap ang mismo ng mga Falling. at inis ko sa Falling. Oh my God, I need to sumbong sa biyahe run. ko sa kubaksa. Bigla na lamang itong pinigilan ni Amor. Ano para si At Blue? nakita kong may ilang laki ng mga mata ni Tia. Matapos yun ay Napatay na siya. sinimulan ako nitong mag-iwan sa silid-tulatan. I'm winning! Yay! Sinasabi. Nakapiyot ko Wala na nga akong ibang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Habang nasa loob ako ng silid ay rinig ko ang naging komisyon ng mga ito. Umalis na kayo kaagad. Bukas na bukas. Rinig ko ang kayo ng Raul. Hindi talagang bata yan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Amor? Si Carla. Halos manigas ako sa pinagtatayuan ko nang marinig ko ang tinanong ng tiyahin ko sa anak ni Mang Raul. Nang Do bigla you akong find maalala him? ang mga pinaggagawa akong kalukuhan at makabundong bagay sa syudad noon.
Oh, my turn. Okay. Marching. Foul. Nabakas talaga sa boses ang pagkabahala. Winner. Ito ang mga sinabi mo, ama. Winner 5. Amunin 5. Roll. Okay, winner 5. Lang patungo sa silid ko. Kaya naman napaupo na lamang ako sa higaan. Nang makarating na nga ang tiya ko kasunod ang mag-ama, ay namalayan ko na lamang ang biglang paglapag It's ng nice palad to ni meet Tia you. Marta. Sa magkabilaang pisngi ko, Wala ka kabalo kung marunong roll siya nang matanlog ka. mabuti na lang ang Roll. pagbilis itong napigilan Oh, ni hello, Maring, bro. kaya naman Yung balik. hindi niya ako nakaladkad. Rolling. Galit na akong tinanong kung ano ang mga pinaggagawa ko. Di na At siya man. sabihin naman sa kanya ang totoo kung nagdadalang tao ba ako naman. Hindi ko naman ito masagot-sagot dahil maging ako man ang mga sinaling yan. Ngayong tulogin at hindi ko lubos na ipaliwanag ang mga nangyayari. Winner. Hindi ay di akong nagdadalang I see you, Dad. Basta ang alam ko lang, I see you, ay Dad. may bagay akong ginawa na kapit ko. Papa mo, nakita ko. Habang nag-aamok ng tiyahin ko ay panay-awat naman ni Mang Raul dito. Atulog to sabay, Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko at hindi na ako pumalag pa. Yari, natulog na Ilang sa sandali pa, akin. natigilan lang si Tia sa ginagawa niya nang makarinig kami ng isang malakas na pagkalabog sa lugar na 3 bahay years na later. para bang may kung anong malaking bagay. 3 years later. Kasunod noon ay ang malalakas na alulungan